Total of 960,000 or almost 1 million na yung utang ko. Sama-sama na yan lahat, credit cards, online loans, loan sa bank, loan sa tao. Nababawasan naman siya kasi halos buong sahod ko dyan na napupunta. Sobrang hindi ko na alam paano pa ako makakabangon or paano ko ipagpapatuloy. Para na ako mababaliw araw-araw kakaisip. Paano ko to masusolusyonan? Hi everyone! Welcome to Takeaways with Josh, where we share our biggest takeaways in life, finance, and career. And in this episode, kasama ko pa din ang aking napakagandang guest na si Miss Marnie Valdez. Hello! Hi guys, I'm Marnie. Ayan, and we are financial coaches. And ang goal natin for this episode is to answer some of the questions and concerns na nakita namin sa social media. It could be sa different platforms, no? And nakita kami ng few things na gusto naming sagutin in this episode. So, because of course, ang purpose din naman natin is maka-help sa mga situations ng iba by giving advice. Yan, hopefully makatulong sa kanila. Yes. Yeah. Simulan natin dito, okay? Sabi dito, hi, badly needed an advice. I'm male, 24 years old, single, regular employee, earning 37,000 a month. Highs, I don't know where to begin. Baka magulat kayo kung nasa magkano na ang utang ko. Ako na ata ang worst pa, no? Na may ganitong utang sa pagiging normal na empleyado lang. Total of 960,000 or almost 1 million na yung utang ko. Sama-sama na yan lahat, credit cards, online loans, loan sa bank, loan sa tao. Nababawasan naman siya kasi halos buong sahod ko dyan na napupunta. Yan na yung current balance niya ngayon, pero nakakapanghina. Sobrang hindi ko na alam paano pa ako makakabangon or paano ko ipagpapatuloy. Para na ako mababaliw araw-araw kakaisip. Paano ko to masusolusyonan? Bukod sa utang ko, sagot ko pa ang lahat ng bills sa bahay. Living with parents na matanda na. At tuition ng bunso kong kapatid. Wow! Ang heavy. Hindi ko na alam, ubos na ako. Gusto ko na lang sumuko sa mundong ito. Kaso ayaw ko iwan parents ko kasi sobrang mahal na mahal ko sila. Naghanap ako ng part-time online pero wala ako makuha. Kaya nagsa-sideline ako. Online, nagbebenta ako ng mga gamit ko. Pero sa tuwing nakikita ko yung balanse ko, nanghihina talaga ako. Walang nakakaalam na ganito nakalaki yung utang ko. Hindi ko masabi sa parents ko kasi they don't have any work. Tsaka problema ko naman ito. At yung kapatid ko may sarili na rin siyang pamilya. I don't know where else to go. Dumadaan na lang ako minsan sa simbahan to pray for everything na sana gabayan ako ni Lord at bigyan niya ako ng strength to fight this. If you guys are wondering saan napunta lahat at bakit lumaki ng ganito utang ko, nagsimula ito sa isang credit card. Then nasundan ng nasundan. Pinambayad ko siya ng bills, then ginamit ko rin siya sa tuition ko dati, nung working student ako. Ngayon, graduate na ako. At sa tuition naman ng kapatid ko, ngayon kasama na rin yung mga luho hanggang sa di ko namalayan, lumobo na siya ng lumobo. Nag-loan ako para pantapal sa isang loan or sa credit card hanggang sa naging ganun na yung routine, which is very, very wrong. This is all my fault. Wala nang iba, sobrang nagsisisi ako. Araw-araw ko biniblame at hinihate yung self ko. Highs, punong-puno na ang dibdib ko, parang sasabog na. I would highly appreciate yung advice nyo. Thank you in advance. Ayan. Ang hirap yung pinagdadaanan niya. So, as someone na nagpo-provide sa family and wala kang mapagtanungan na iba, hindi mo masabi kung kani-kanino kasi of course, may shame na, may guilt na. So, mahirap yung situation niya. Grabe, 24 years old lang siya. Hindi ko masasabi na alam ko kung ano pinagdadaanan niya. Kasi, I am male, no? Yan, he's so young. Pero na almost 1 million na yung utang niya. Siguro, pwede natin siyang himay-himayin para mas matulungan natin siya. First is, of course, yung situation niya right now is breadwinner siya. And the reason bakit siya nagkautang. No? And as a breadwinner, sa sobrang gusto mong matulungan yung family mo, most of them, ang nagiging tendency is umutang
so that they can provide for the family, which is the sad reality na kinakaharap ng maraming breadwinners sa atin sa Pilipinas, no? Pero take note, working student siya. Yes. So, ibig sabihin, hindi pa man siya graduate, siya na yung breadwinner. Diba? So, grabe. Hindi na lang siguro nakwento yung ibang details, pero yung nag-aaral pa lang siya, nag-work na siya. So, it's really a big responsibility talaga. Yeah, isa siyang bayani. Yes. Sobrang saludo ako sa kanya. Although, ito yung pinagdadaanan niya ngayon. And, yeah, breadwinner. Yung mga utang, lagi namin sinasabi merong bad debt tsaka and good debts. No? So kapag bad debts, ito yung mga utang na inutang mo tapos wala namang ibang naidudulot sa'yo, hindi naman siya nag-generate ng money for you. No, kumbaga liability lang siya. And meron namang utang na inutang mo siya so that you can fund something na pwedeng mag-generate ng more money for you. So, sa case niya is provide siya for the family. It's not a good debt basically kasi utang siya para makasurvive, no? Pero minsan di mo rin masabi kung bad debt ba yun. Most likely it's a bad debt, no? Pero yeah, that's the situation na meron siya eh. So, siguro for those who are listening to us, no? So, if uutang tayo, make sure na alam natin yung purpose and alam din natin kung kaya ba natin siyang bayaran, no? So, maging financially responsible din tayo. Yeah, never buy something na you cannot afford. Actually, ang salarin dyan is the credit card. Diba? Kasi sabi niya, nag-start daw yun with a credit card. And this is one of the reasons kaya yung iba, they have a bad notion about credit cards. Diba? Parang pag credit card, hindi maganda yan, utang, ganyan. Diba? Pero paano ba dapat gamitin yung credit card? Yep. So, since marami nagsasabi na hindi maganda yung credit card, no? And hindi talaga maganda ang credit card kapag hindi mo alam kung paano siya gamitin. Yes. Okay. First of all, hindi namin ina-advise na kumuha ka ng credit card if you can't handle your finances properly, if wala kang discipline. But if you have discipline enough na uutang ka and then you pay it on time, that would be beneficial for you. It can lead you to more points, ibig sabihin more rewards for you in the long run. Or kung uutang ka, and alam naman, well, marami siguro hindi nakakaalam sa atin, ang credit card, yan yung isa sa may pinakamalaking interest, no? So, every time may utang ka, 3 to 4% ng interest niyan every month. Lahat ng balance, kahit bayaran mo siya ng monthly, yung balance no nag-i-interest pa rin siya the next month. Yes, kapag may credit card, dapat hindi yung minimum yung binabayaran natin. Dapat paid siya in full. That's why, hindi dapat natin gamitin yung credit card or hindi natin siya gamitin up to the point na hindi naman natin kayang bayaran in full. Kasi credit card can be a good tool kung alam natin siyang gamitin, and again, we have the discipline to use it. Kasi yun, meron kasi siyang mga points, and yung iba, nagagamit yun for travel, nagagamit yun for eat out, experiences, travel, hotel, etc., diba? For mga flight tickets. So, ang dami niyang perks. Pero, yun nga, nagiging sakit siya sa ulo kapag hindi natin alam kung paano siya gamitin. In reality, meron kami mga credit cards, no? And yung mga credit cards na yun is, most of our transactions, credit cards talaga. The main purpose is to gain points so that we can buy more items or makuha namin yung ibang rewards through that card, no? So, that is one way to really take advantage of the credit card. But kung puro utang lang talaga yung gagawin natin and hindi natin siyang kayang bayaran ng full, no, medyo magiging mahirap siya. And most likely, ito yung nangyari sa kanya. Nagsimula sa maliit, hindi na bayaran, nag-interest, nung hindi na kayang bayaran. Possible, baka hindi lang to isang credit card, kasi sabi niya credit cards eh. And isa sa pinakamasakit na pwede mangyari talaga dito is inuutang mo yung pambayad mo sa utang mo. Yes. 'Di ba? So, yun yung parang siya, no? Double dead yung dating mo. Yes. And grabe, as early as 24 years old, meron na tayong ganitong utang. It's really a big mismanagement of money. Which alam naman niya. Yep, which is alam naman niya. So, ngayon, what can we do kung nandito tayo sa ganitong situation? Yep, kung nandito tayo sa ganitong situation, the first thing that you can do is, of course, aware ka naman that it's your fault. Number one is, first is forgive yourself with what you've done, no?
Kasi alam mo naman sa sarili mo na mali mo din siya. Second is for me, find someone na pwede mo pagkikwentuhan ito because baka mag-pile up siya sa'yo, sa heart mo, no? And maging mahirap siyang dalahin sa'yo in the long run. Yeah. Tsaka I believe hindi pa naman sa kanya yung may pinakamalaking utang sa buong mundo. Yep. Yeah, there's always hope. So, I agree. Forgive muna so that mas maka-move forward. Diba? Yep. And practical steps siguro na pwede kong i-advise sa'yo if you're listening here is you need to find ways paano mo papataas yung income mo. Cash flow talaga. Cash flow talaga. Yan. So, for those na who are in this situation, kahit hindi siya lang, di ba? For all of those listening na in this situation, kapag nandito tayo sa ganitong circumstances, number 1 talaga is to increase cash flow. Yep. Itong ganito kalaking utang, mahirap siyang mabayaran with the fixed salary lang. Di ba? Pero, he's trying kasi naghahanap siya ng part-time, di ba? Which is good. Yun lang, at least alam niya kung ano yung isa sa mga pwede niyang gawin, which is maghanap ng part-time. I think online job, tama? I think sabi niya nagbebenta siya online. Ayun, nagbebenta pa siya online. Nagbebenta siya online na mga gamit niya. Oo. Increase cash flow talaga. So that is one thing na ginagawa naman niya. And siguro, ang napansin ko din sa sinasabi niya is medyo natatagalan siya and nakikita niya na malaki pa din na frustrate siya. No? And for me, ang isang advice ko din is choose a vehicle or a part-time job that will give you a big amount of money so that mas mabilis mo mabayaran yung utang mo. Ngayon, paano mo siya gagawin? Find a skill, no, na pwede mong aralin. Focus on that skill. Aralin mo siyang mabuti. Sobrang daming mga high-earning skills, especially for digital careers right now, na kayang-kayang aralin ng kahit sino, no? And kapag na-master mo yon, you can offer yourself, no, sa mga small businesses yung service na yon, and that's one thing that you can do. Ano bang mga specific example niyan? For me, in the past years na may nakakausap ako ng mga taong mga malalaki na mga different yung career nila sa nagbibigay sa kanila ng malaking income right now. So iba different yung tinapos nila, yung background, educational background talaga nila. Yes. So most of them are freelancing, like virtual assistants, no, or iba is social media marketing. I've met people who are FB ad strategists. Nag-aral lang sila ng courses na FB ads. Yung iba YouTube lang. And then tinry nila. Video editing, graphic sobrang designs. dami. So yun, those are the options that can give you a big amount of money. So do not give up your fixed income na work. So very important pa rin yan. It will pay for the bills, it will pay for the utang, but sabi mo nga hindi siya enough, and kung gusto mong mapabilis and mas magkaroon ka ng peace of mind, that is one thing that you can consider, no? Find that skill, no? Maybe be open for opportunities na pwede mong aralin, no? Do not close your mind dun sa mundong kinalakihan mo. If that's engineering, wag mo masyadong i-close sa engineering. If that's research-based, wag mo masyadong i-close. So, open yourself to other opportunities, and magugulat ka na lang kung paano ka i-bless ni Lord, no? By expanding yourself talaga. Yes. Actually, add ko lang, na-realize ko, yung 960,000 yan na utang, para ka lang bumili ng kotse. For example, na worth 2 million. Tapos nag 50% down payment ka. So, I hope he would feel better. Kasi yung iba, ganyan din naman yung level of utang. It's just that, iba lang yung context nung sa kanya. Yep. Yeah. And meron din actually dito, mga nakalagay dun sa comments, dun sa post niya is, really cut your cards talaga. If hindi mo pa siya kayang i-handle, wag ka na lang munang mag-credit card. Yes, we agree with that. So, para hindi na magpatong-patong yes. yung ano. Yep. Yung utang. Even yung ngayon, one of the things na nakikita ko minsan sa ads ko sa YouTube, yung mga online lending apps. Tapos parang ako, bakit? Tapos they make it fun. Pero sometimes it's a trap. Yan, that can lead to consequences. Especially pag hindi na monitor. Kasi, syempre, they package it, di ba? In the Filipino context, loan is not good.
Diba, ayaw natin ng may utang, ganyan. Pero kakautangan natin, tinatakbuhan natin, ganyan. Pero when they do it in marketing, ang ganda, parang, wow, ang saya-saya ng utang, wow, ang bilis-bilis, diba? Parang ganun. Yep. So, yun yung mga nakakatakot Kaya, it's better na to cut cards, yung mga credit card kung wala naman tayong discipline. Second is to uninstall online lending apps. Yan, even kung nag-email sa atin, unsubscribe. So, yun yung isa pang practical thing. So, one is increase cash flow. Second is yung cut cards and uninstall yung mga gantong apps. Online lending apps. One thing that you can do also is set a target. Gano'ng kalaki yung amount na isi-set aside mo para mabayaran yung utang mo. Or kaya, pwedeng other way around is hanggang kailan mo siya gustong bayaran para magkaroon ka na ng peace of mind. Actually, meron dito sa comment, tama tong sinabi niya You can do 20,000 payment per month. That's 50 months or 4 years. So, ibig sabihin, in 4 years, possible, mabayaran mo siya if that's 20,000 per month. Pero take note, may interest yan. Yep. So, yung naiiwang utang, nag-accumulate pa din siya. Yep. Yeah. So, yun yung one thing to consider. Yep. So, yan, talagang double effort to. Kung mag-work ka ng 8 to 5, talagang yung 5 to 10, it's gonna be extra work for us. But doon na papasok yung hard work na talagang kung gaano mo kagustong makuha yung peace of mind na yun, talagang pagtatrabahuhan natin siya. Yes, but it will take time. So that's certain, na it would really take time. So it can take years. But know that it's okay. It's a process, diba? It's something na hindi natin siya mamamagic overnight, but it's okay. Yep. Yeah. So, we will get there. Another thing is, since for sure may breakdown naman siya nung debts niya, diba? Pwede niyang bayaran na din yung mga maliliit lang. Maliliit muna. Oo, doon sa mga people na hopefully walang interest, Kung 20,000 utang, 20,000 lang, diba? So, para mabawasan lang yung utang, and then, or kaya yung mga lines sa kanyang Excel, kung naka-Excel siya, diba? And then, another thing, depende kasi kung ano yung types of debts na meron siya. Pwede din kasi siyang i-consolidate. Sa credit cards kasi, which, syempre, hindi naman yun yung inaano natin, diba? Sinasuggest natin. Pwede kasi siyang, for example, we have 3 credit cards. So, meron tayong utang sa credit card 1, tsaka sa credit card 2. So, ngayon, para hindi na tatlo yung iniisip nating credit cards na loans, na debts, di ba? Pwede natin siyang i-consolidate to just 1, dun lang sa credit card 3, na yung pipiliin natin is yung may mababang interest or yung may magandang payment structure. So, kung baga, si credit card 3, i-absorb niya lahat ng utang from the other 2 credit cards. Para mas streamline siya, mas simple siya. Okay, ito na lang yung dinideal ko with. Hindi na tatlo. Hindi na tatlong utang. Oo, hindi. Yep. So, yun. It's just an example. Depende pa din kasi talaga kung ano yung mga types of utang na meron siya. Pero, yes, that's an option. Looking for a bank na pwedeng makagawa ng magandang payment scheme. Yep. Yeah, but again, it would take time, but it's okay. Tsaka mag-i-interest nga siya every balance mo at the end of the month or kung kailan man yung due or cut off nun, mag-i-interest pa din yan. So, that's the option for credit cards, For people naman, ang isipin mo, is syempre, yung taong mga nagpautang sa atin is talagang, rin yan, nagpo-provide din yan sa family, and as much as possible, let's aim na mabayaran sila, and ito yung mga tao na nagpahiram sa atin ng pera na talagang nag-sacrifice din sila, and sana ibalik natin talaga sa kanila yung perang pinahiram kasi most of them wala namang interest pero kapag nakaahon-ahon ka, then may sobra ka, ibigay mo na sa kanya. Kaso 5-6 pala, Oo, kaso 5-6 pala, Joke lang. So, ayun. I think, huwag ka muna papasok ng any investments or be mindful din yung mga papasukin mong mga utang kasi baka scam din yung iba.
Tsaka hindi utang. Yung anything na nagpa-promise ng too Malaking good to be return. true. Yeah, lalo kapag nasa ganito tayong sitwasyon na kailangan na natin. No, tapos bigla tayo nakakita na mag-invest ka dito ng ganito kalaki, dodoble siya kaagad sa ganitong short period of time lang. And nakakalungkot mang isipin, no, na sobrang dami pa din kumakagat sa mga ganong klaseng scam. So, wag mo nang uulitin yung mga pagkakamali na yun, no? Ayun lang. So, again, it's okay. Yan. You're not alone. So, for those people na nakaka-relate dun sa story, know that you are not alone. It's okay. So, yun talaga yung consequences. But, it will just take time. Yan, para mabawi natin, maging zero yung utang, maging debt-free, no? It's not impossible. So, hindi siya impossible. We just need to be patient and work hard. For sure, yung may mga utang na to, they are working so hard. Pero again, let's go back din dun sa isang suggestion kanina. Put your effort on the right vehicle. Yung effort mo na binibigay would be rewarded. Kung you're giving 101%, hindi 30% lang nun yung sahod mo or yung kita mo. If you're giving 101%, 101% din yung babalik sa'yo na income or even more. So, yan. So, wag mawalan ng pag-asa. Yes. And do not anchor your identity. May utang ako, ganito lang kami, ganito yung pamilya ko. No? And we pray na malagpasan nyo yan. No? And siguro, isa sa last advice ko na lang din is talk to someone na wiser sa inyo in terms of handling their finances. It could be a financial coach, it could be mga ninong or ninong nyo sa kasal, if you are married, no, or basta someone na alam nyo na wise sila sa pag-handle ng finances nila. Yun. Alright, so if you have questions, just write it down sa ating comment section, and that's it for our episode. Bye! See you!